Yan yung sinasabi mong ahente na bigla na lang lumutang at naniningil sa'yo ng komisyon. Magkano po? 95,000 Yun ang pesos. computation niya eh. Sa dinami-rami mong agent na kinausap, sino ang talagang inatasan mo na magbenta ng bahay? Ay, wala. Nung nalaman mo na si Rosemary ay nagkaroon ng posibleng buyer, nagkaroon ba ng pag-uusap dito kay Sir Santos? Yes po, may mga text messages din po ako, may call po din ako sa kanya. Meron po coordinated po. Kasi kung hindi ko po yan kino-ordinate, hindi po makakarating dyan ang buyer. Hindi po sila nakaabot dun sa oras ng ano. Kami po yung mismong nag-discovery ng bahay. Parang hinanap na lang po namin. And then nung nahanap po namin, dun na po nagpakita yung Rosemary. Hindi po totoo yan, sir. Actually, pangatlong property na po ito na ibebenta ko sa kanya. Yung dalawang property po niya, inaibenta ko na dati po. At ako rin po nag-ayos ng papeles. So, tiwala lang po. Kaya hindi na din po ako nagpapirma ng authority dahil matagal na din po kami nagka-transaksyon. Kaya kampante na po ako. Meron ka bang sinasabing license na maging isang real estate broker? Wala po akong license. Alright, sir. wala. Kaya ka siguro hindi makagawa ng sinasabing agreement dahil wala kang lisensya din. Kailangan po nakasulat. Dahil kung hindi po nakasulat yung kasunduan tungkol sa bentahan, may problema po tayo sapagkat hindi po kikilalanin ang batas yan ng Kodigo Sivil. Po si Mr. Santos Vicky Gao Jr. Napag-isipan ko ibenta ang aking property na na-invest ko sa galing Qatar at ilagay ko sa Facebook account sa marketplace ang lahat ng detalye at nakalagay doon is direct po ang buyer sa seller, no agent to be entertained. At nabigla na lang po ako itong buwan ng Mayo 2024 may dumating na isang ahente. Napaglaman ko sa buyer na ang aking ad sa marketplace ay repost, copy-paste nitong isang ahente nagngangaling Rosemary. Walang paalam, walang pahintulot. Ni-repost niya yun. Nakita ko na wala na yung detalye ng no agent required, basta sila. So, ibig sabihin sa akin, ang words na yun, nag-phishing sila ng buyer. At ayun, nadala nila yung buyer sa bahay ko nang walang paalam. Bigla na lang, nandun sila sa gate ko, pati yung buyer. Na, ayun, nangyari, na-entertain ko yung buyer. Siyempre, buyer yun, entertaining ko. Pero yung ahente, hindi umakyat at nagbigay ng detalye sa akin. Nabigla ko na nag-text sa akin na humihingi na ng komisyon. Sa akin, bilang nagturo lang naman sila ng bahay ko, ay nabigyan ko sila ng halagang 35,000. So ngayon ang hiningi 195,000 bilang total commission niya raw. Kahit walang kasunduan o walang nangyaring kasulatan or notarized or SPA kami binigay sa kanya, hinihingi niya hanggang huli, hanggang last week hinihingi niya yung commission na yun. Sir, itong reklamo ninyo, parang bigla na lang may lumutang na ahente na nagkiklaim siya yung dahilan kung bakit nabenta itong bahay ninyo. Yan yung sinasabi mong ahente na bigla na lang lumutang at naniningil sa'yo ng komisyon. Magkano po? 95,000 pesos. Yun ang computation niya eh. Magkano ba yung binenta nyong bahay? Yung total, net? 6.5. Itong ahente na si Mirna, hindi mo talaga siya kilala? Actually, kilala ko siya. Naglakad siya sa akin ng isang bahay ko na binenta. Kasi nakita ko dun sa post mo sa social media, direct call to the owner. Walang agent. No agent to be entertained. Ayan ang talagang nakalagay dyan. Kayo ba, nagkaroon ba kayo before ng kahit man lamang verbal agreement na, sige, tutulungan ko kayo, sir, na ibenta tong bahay nyo? Anything like that po? Wala pong nangyaring Walang ganon. Wala rin siyang maipakita na patunay na, kumbaga, siya yung ahente mo. Walang kontrata eh. Walang kontrata, walang anything. Walang namamagitan. Sabi mo na biglang lumitaw itong si Mirna na kasama ang buyer dun sa bahay mo, tama ba? Actually, correction po, hindi po si Mirna yon. Rosemary, nasa harapan ng buyer. Ang buyer, alam talaga yung bahay ko. Dumating siya, nakita niya yun, yung Rosemary. So, pinakayat ko buyer. Ni-entertain ko. Karoon kami ng kasunduan, 50-50%. Tinanong mo ba si Rosemary kung anong ginagawa niya doon, anong kinalaman niya doon sa bahay? Hindi po. So, nagkaroon ng text sa akin, na-receive ko na ang buyer is nagre-request ng 1M muna. Pauna. Reservation. Sino nag-text sa'yo? Si Mirna na. Si Mirna. Sige, kausapin na natin itong buyer ng bahay na si alias James. Magandang umaga po sa inyo. Paano mo nalaman yung bahay ni Sir ay binibenta niya? So,
So, yung misis ko po kasi nagtitingin-tingin ng mga house and lot po sa Facebook. Tapos nakita niya po sa marketplace po itong post, Rosemary at Ana, yung dalawang ahente po. Pero hindi po si Mirna. Kinontak po ng misis ko yung through messenger. Tapos nakipag-deal po kami pumunta sa bahay na yon. Eh, hindi po sila nakaabot dun sa oras ng ano. Kami po yung mismong nag-discovery ng bahay, parang hinanap na lang po namin. And then, nung nahanap po namin, doon na po nagpakita yung Rosemary. So, nung pag-akyat nyo, sir, kayo nagkaroon ng pag-uusap, hindi nyo ba, sir, din natanong si Rosemary kung siya ba yung official ahente ni Sir Santos dito ngayon? Actually, hindi nga po siya pumasok sa bahay. Kami lang po ang pumasok sa bahay. For some reason po, Medyo hindi po namin naintindihan bakit hindi po siya pumasok sa bahay po. Medyo kaduda-duda nga. Tao po. Oo. Between buyer and seller po, kami na lang po nag-usap ni Sir Kigaw. Nagkaroon na ng closing ng deal, tama po ba? Yes po, opo. Bigla pong si Mirna na po yung nag-appear nung pangalawang punta namin na almost closing the deal na po. Doon po siya nagpakilala na siya daw ang mag-aasikaso, magbo-broker sa transaction. Ang intindi ko po kasi dyan, si Sir Kigaw at saka si Mirna, ayun nga po, parang kumbaga ino-authorize ni Sir Kigaw si Mirna. Ayun po ang intindi ko. Parang later on nga lang po namin napagtanto na parang wala naman po palang kasulatan o parang kontrata sila. Ngayon naman, sir, okay, walk me through. Ano yung naging problema dun sa sinasabing papeles dito ni Sir Santos? I think kung saan na ipinapatransfer na daw sa inyong pangalan, but then nagkaroon ng problema. Kwento mo nga sa amin, sir, kung ano nangyari doon. As per Sir Kigaw po kasi, nag-file daw po adverse claim po ito si Mirna sa Registry of Deeds. Apektado po kami doon kasi po, parang nade-delay po yung transaction namin sa... Sino, sir, yung dapat mag-aayos ng papeles para dyan sa bahay? Si Sir Santos ba o kayo? So, supposed to be po si Mirna, pero dahil nagkaroon po sila ng conflict ni Sir Kigaw, nagsabi po to si Mirna na hindi na daw siya mag-aayos at ibigay na lang daw sa kanya yung komisyon niya na yun nga daw 195. So kami, umanap kami ng taong mag-a-assist sa amin na may kakilala naman din po kami. So, yung, ano lang po namin yung adverse claim kasi parang sinasabi po yata ni Mirna, hindi niya i-withdraw yung adverse claim hanggat hindi po siya nababayaran ng komisyon. Sana po, maayos po ni Sir Kigaw pati ni Mirna kung ano po yung dapat maayos po dyan. At alright. para po sa amin, sa part po namin, matransfer na po yung title, makapag-file na po kami. Yes, kasi sir, ang may ipit din dito si Sir Santos kasi siya yung nagbenta ng bahay. Then ayun, nagkakaroon ng problema yung papeles. So it really has to be his responsibility to fix it. Kasi kayo ay nakapagbigay na din ng pauna na pera na hindi naman din na maliit na halaga, napakalaking halaga. Kaya talagang dapat maayos. Sige, siguro stay on the line muna. Kausapin din namin itong ahente na si Mirna na on the line down. So magandang umaga sa inyo, Mirna Tolentino Guerzon. Paano nagkaroon ng maayos na pag-uusap na kayo ay isang ahente? Actually, pangatlong property na po ito na ibebenta ko sa kanya. Yung dalawang property po niya, inaibenta ko na dati po. At ako rin po nag-ayos na papeles. So, tiwala lang po, kaya hindi na din po ako nagpapirma ng authority dahil matagal na din po kami nagka-transaksyon, kaya kampante na po ako. Ngayon, nung pinabenta niya po, syempre, may mga ahente, connect po yan, sir. So, nasabihan ko po yung dalawang ahente, si Rosemary na tulungan akong i-alok, ibenta ang property ni Sir Kigaw. So nakakuha po sila ng buyer through yung sa post po niya. Tinawagan po ako ni Rosemary. Ang sabi niya, ate, magbe-viewing ang buyer. At that time po, nasa biyahe po ako papuntang Tarlac. Sabi ko, sige, kukunin kita na lang kay Sir Kigaw. Tatawagan ko. So nagkita po sila noon. Coordinated po ako kay Sir Kigaw na may pupunta na buyer kasama si Rosemary. Actually, si Rosemary po, pangatlong dala na po namin ng buyer diyan sa kanya. Kaya kilala na po niya yan si Rosemary. Kaano-ano niyo po itong Rosemary? Ahente po sila ni buyer. Ako po ahente po ni Sir Kigaw. Ahente ni buyer? Sila po sa buyer. Itong si Rosemary? O, si Rosemary po, tsaka yung may anak pa po Sa kanya po nag-inquire ang buyer. So, siya po ang nagdala sa property po ni Sir Kigaw with coordination po sa akin. Nung nalaman mo na si Rosemary ay nagkaroon ng posibleng buyer,
Nagkaroon ba ng pag-uusap dito kay Sir Santos? Yes po. May mga text messages din po ako. May call po din ako sa kanya. Meron po, coordinated po. Alright, so ano naging pag-uusap ninyo doon sa chat and doon sa call? May pupunta pong buyer dyan kasama ng ahente, si Rosemary. Hindi po kasi ako makakasama kasi nasa biyahe po ako papuntang Tarlac that time. So okay naman. Ayun po, nagkita sila. After po noon, nag-follow up ako kay Sir Kigaw. Ngayon si buyer po, nakikipag-coordinate po yan sa akin regarding sa scheme ng payment. Yung down payment na 1M, ako po yun, nakikipag-usap dyan. Meron po kaming group chat. Sir, may sinasabi si Ma'am Mirna na inabisuhan daw kayo na may pupuntang at may posibleng interested na buyer dun sa inyong bahay. Iba po yun. Yung mga dinadala niya, Okay. ibang buyer yun. Ma'am Mirna, so yung sinasabi nyo doon sa pag-abiso dun kay Sir is yung doon sa time na magbibigay na ng pauna ito si buyer, tama ba? Hindi po, sir. Kasi kung hindi ko po yan kino-ordinate, hindi po makakarating dyan ang buyer. Meron po kami dokumento niyan, sir. Anong dokumento na hawak ninyo, ma'am? Na meron po kaming conversation. Ma'am, siguro ganito, no? Kasi nakikita ko, ganyan yung naging klaseng sistema ninyo bilang isang ahente. Kasi para maiwasan yung ganitong klaseng sitwasyon, wala ba kayong ginawang agreement dito kay Sir? Na sinabi na, Sir, ito po muna siguro yung magiging memorandum of agreement natin or certain na papeles or kontrata habang maghahanap kami, Sir, ng sinasabing buyer. For example, ako man ay ahente. Sir, bago namin i-turn over ito si buyer, ay ano muna namin na magkaroon kami ng papeles para maprotektahan din kami bilang mga ahente. Wala po. Actually po, pinapagawa niya nga po ako. Hindi nga po ako napagpagawa. Kaya through... Alright. Yan, ma'am, ang sinasabi ko. Bakit hindi kayo nagpagawa? Hindi po ang kontrata po na ginawa ko ayon sa contract to sell po. Actually, Hindi, ma'am. Hindi yung contract to sell. Yung mismo agreement mo between you and the Authority to seller. Kasi bilang isang ahente, para maprotektahan din yung karapatan at kapakanan mo, kailangan din dapat magkaroon kayo ng papeles, di ba po ba? Para maiwasan yung ganitong klaseng gulo na kung saan maraming iba't abang ahente na pumapasok na tauhan mo pala, di sana yung magiging commission nitong Rosemary at Ann na sinasabi mo, ibabawas na lang sa'yo kasi ikaw yung mismong kausap, di ba po ba? Opo. Bakit ang nangyari dito, ikaw yung nagkaroon ng pagkukulang na hindi kayo gumawa ng agreement at kontrata, and then ngayon ang nangyayari, isinahabol mo tong si Sir. Hindi po. Actually po, hindi man lang ako nagpagawa ng written, meron kaming chat messages. Ma'am, messenger or whatever it is, no, kung tutuusin natin, it's not enough viable agreement. Well, it can be called as gentleman's agreement, pero ma'am, para maging specific, dapat may sinasabing memorandum of agreement, meron dang sinasabing kontrata between yung sinasabing agent and seller para magkaroon na specific na percentage kung magkano ibibigay doon sa ahente, di ba po ba? Opo. Sir, Alright, so ma'am, tatanungin kita again. Meron ka bang sinasabing license na maging isang real estate broker? Wala po akong license. Alright, wala. Okay, wala. Kaya ka siguro hindi makagawa ng sinasabing agreement dahil wala kang lisensya din. Di ba ma'am na kapag ikaw ay walang lisensya, baka mamaya ikaw din ay sabihin na nangi-scam ka din ng tao? Hindi po, sir. Kasi po, dati ko na-client si Sir Kigaw, 3 property na po niya nabenta ko, which is wala kaming kasulatan. Verbal lang po. So, nagtiwala na po ako, 3 property na po niya yung binenta ko. Ganito na para mas maging clear, on the line na ngayon si Attorney Batas Mauricio. Mukhang masaya po yung pinag-uusapang issue ngayon dito tungkol po sa karapatan ng isang tao na maging ahente at yung kanyang karapatan tanggapin ang kanyang mga kaukulang komisyon o kabayaran kung siya ahenteng tunay. Now, ano po ba sabi ng Kodigo Sibil ng Pilipinas? May kinalaman sa ahente. Ang tawag po kasi dito, there's a principal-agent relationship. Principal at ugnayan sa kanyang ahente o yung taong kanyang binibigyan ng karapatan upang kumilos para sa kanyang pangalan. At kadalasan, ito po, lalo na kung ang pinag-uusapan ay lupa, real property, apartment, bahay, o iba pang condominium o building. Ang sabi po ng batas, Article 1403, New Civil Code of the Philippines, kailangan po nakasulat.
Dahil kung hindi po nakasulat yung kasunduan tungkol sa bentahan, may problema po tayo sapagkat hindi po kikilalanin ng batas yan ng Kodigo Sibil. Dito po sa pinag-uusapan nyo, napakalinaw po ng sagot. Wala po kasunduan. At ang sinasite dito, mga text-text lamang, hindi pa naman maliwanag kung una, magkano o meron nga bang komisyon o talagang nagkasundo na ba sila na ang principal at ahente. Nabalitaan ko din, Ma'am Mirna, na ikaw daw ay naglagay ng sinasabing adverse claim sa lupa. Tama po ba? Apo. Alright. Bakit yung nilagyan ng adverse claim, yung sinasabing lupa? Kasi nga po, hindi po siya nagbibigay ng komisyon. Ano ang batas? Section 70, Presidential Decree 1529. Doon po siya naglagay ng adverse claim at doon po sa Register of Deeds. Kung totoo man na itinatak nila ito, alam niyo kung ano yung Section 70, PD 1529. Yan po ang batas sa adverse claim. Nilalagay po dyan, Ginoong Carl Tulfo, kung kailan po pwede magkaroon ng karapatan ng isang tao para magtatak ng paghahabol. Kailan pa po pwedeng magtatak ng adverse claim? Kung may interest po sa lupa mismo, yung pong taong nagpapatatak. Kung kumikomisyon po, laang yan, hindi po yan papayagan ng batas. Hindi pinapayagan ng Section 70 PD 1529 Property Registration Decree. Sa buong Pilipinas po yan at lalong hindi dapat payagan ng Registry of Deeds. Pag pinayagan po yan ng Registry of Deeds, naku po, malaki po ang kasalanan nila, kasalanan administratibo, kasalanan sibil at kasalanan kriminal. Bakit po? Lumalabag na po sila sa batas mismo na kanilang ipinapatupad. Section 70 PD 1529 Ginoong Carl Tulfo. Alright. Speaking of that, attorney, no, yung sinasabi nyo din sa Registry of Deeds, tawagan na natin ngayon yung Acting Register of Deeds ng Taguig Pateros, Attorney Cedfree Garcia. Magandang umaga po sa inyo. Yes po, magandang umaga rin po sa inyo. Alright. Attorney, no, matanong ko lang kasi nagkakaroon ng problema itong complainant na lumapit sa amin. Nagkaroon daw, sir, ng paglalagay ng sinasabing adverse claim doon sa lupa or bahay na kanyang binebenta. Ngayon naman, sir, it's on the matter of commission. Kausap din namin ng aming abogado. Sabi naman na if it's about commission, then it shouldn't be entertained. Pero if it's about interest dun sa lupa, may dehado or whatever, hindi nag-agree dun sa pagbebenta ng lupa, then pa pwede siya lagyan. Sir, ano yung panig ng inyong opisina tungkol dito? Well, sir, tama po kayo doon. Now, an adverse claim is merely a notice to the public na may naghahabol. Now, as to the basis ng paghahabol niya, it should be right or interest over the property at hindi money claim. In your specific case po, na-deny naman po yung adverse claim. Alright. Well, the denial was made, kaya lang, sir, we are the other party, kung sino ho yung nagpasok ng dokumento, is given 5 days upon receipt of the denial whether to appeal the denial of the RD. Kasi po, hindi ho namin ma-process yung susunod hanggat hindi ho na-close yung kanyang adverse claim. Kasi na-deny naman po, kaya lang binibigyan din ho kasi sila ng batas to apila or mag-appeal dun sa desisyon ng RD. Alright. So, yung decision ho ng RD becomes final kung natanggap niya ho yung notice at hindi ho sila nag-apila within the 5-day period na pinagbibigyan silang umapila sa central office. Then, i-close ho namin yung transaction at yung susunod ho na transaction nakapasok, pwede na ho tayo mag-proceed. Pero in all cases po, denied naman po yung adverse claim yung nag-file ho. So sa ngayon, sir, would you be able to say na po pwede na i-transfer ngayon yung sinasabing titulo? Yan, as of the moment, sir, hindi pa po. Naghihintay ho tayo kung i-apila niya o hindi. Kung hindi ho niya inapila, clean ho yung title na lalabasan. Ibig sabihin, once natapos, ita-transfer yung property pero wala hong carry over noong apila niya. Pero kung yan ho ay nag-apila, hihintayin ho natin yung apila niya. Pag once na complete yung appeal niya in konsulta, pwede ko pa rin ho i-transfer. Pero ang addition lang ho doon, naka-annotate ho yung apila doon sa bagong titulo. Alright. Sige, attorney, no. Nakuha na namin ng overall perspective na galing sa side niyo. So, sir, Attorney Cedfree Garcia, maraming salamat po sa inyong pagtanggap na aming tawag ngayong araw.
Balikan natin ngayon si Attorney Batas Mauricio. Magandang umaga po muli, Attorney Batas. Diyan pa kayo? Yes, sir. Napakaganda po ng paliwanag ni Attorney Sigfred sa Taguig Registry of Deeds. Sangayon po tayo sa kanyang sinasabi at kung inyong pahihintulutan, magpapayo po tayo doon po sa buyer kung pwede nang ipagpatuloy ang paglilipat ng titulo. Bagamat, gaya po ng sinasabi, maitatatak pa rin yung notice of adverse claim. Na doon po sa bagong. Yan naman pa ayon pa din sa ikalawang talata ng Section 70, Presidential Decree 1529. Yan pong mga ganyang notice of adverse claim. Technically po, sa ilalim ng batas, Presidential Decree 1529, yan po ay may buhay na 30 araw lamang. Pag naitatak po siya, it will have a lifetime of only 30 days. Kaya lang po, yung may-ari ng titulo na interesadong alisin, ito po yung masaya dyan, kakailanganin niya mag-file ng petisyon sa Regional Trial Court, doon po sa lugar kung saan nandun ang Registry of Deeds, at hingin na utusan ng hukuman ang Registry of Deeds alisin ang adverse claim dahil wala naman itong katotohanan. Sa totoo lang, kahit hindi po magpa-file ng petition yung buyer, mananatiling nakatatak po yung adverse claim kahit tapos na po yung issue niya. At sinabing baliwala si adverse claim, hindi pa rin po siya matatanggal. Hihingin pa rin nung bagong may-ari, registered owner, sa Regional Trial Court, alisin yung adverse claim na yan. So pareho lang po. But sa kanyang protection, sa kasalukuyan, para hindi na mapaglaruan yung lupang yan at saka yung titulo, ilipat na po niya sa pangalan niya. Okay na ba siya yung napag-usapan ngayong araw? Klaro na ba kung anong susunod mo na gagawin? So, tungkol doon sa komisyon naman na hinihingi nitong Myrna, hahayaan ko na kayo mag-usap. Kayo na lang mag-usap siguro doon sa barangay, papaubayan namin sa barangay kung willing pa ba kayo magbigay or whatever it is. Kasi kung ako naman tatanungin din, sir, no? Aside doon sa nangyari na pagdedemand niya, kahit pa paano, ay may nakita naman akong effort siguro, maybe na misunderstood lang siya. Nasa iyo yan, sir. Up to you. Are you obligated? No. Pero could you give? Up to you. So, okay na ba sa iyo, sir? Okay na. Alright. Okay sa akin yan. Ngayon naman tawagan na natin ng barangay, si Kapitan Beatrice Betty Santos ng Barangay Santa Ana, Pateros, Manila. Magandang umaga po sa inyo, Kap. Good morning po, sir. Good morning. Mangingi na ako ng pabor or pakiusap na siguro ipagkasundo na lang itong dalawa na si Santos Kigao at itong Myrna. Kung saan kahit papaano pag-uusapan na lang nila kung ano yung magiging final na commission na makukuha niya para at least matapos na yung problema. Kasi kinausap ko na din, mama, narinig ko naman din, nagkaroon kayo ng previous na pagbabarangay, pero it's on a different case. Ngayon naman, it's more of kasunduan lang para magkaroon ng kalinawan ng parehas na side kung ano na yung magiging pagtatapos ng kanilang nagiging problema silang dalawa. So yung kabilang panig, nirereklamo yung commission, itong kabila, medyo hindi nag-agree dun sa figure. So siguro, ma'am, asahan ko na lang kayo ng pagkakasundo niyo yung dalawa. Alright, Kap? Yes po, sir. Yes po. Alright. Gagawan po natin, sir, ng paraan para magkasundo. Alright. Sige, Kap. Hingi na lang kami ng update at maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag ngayong araw. Maraming salamat muli, no, sa pagpunta dito, pagkatiwala ninyo sa amin na masusolbahan namin yung problema ninyo at least kahit papaano ay naging maliwanag at malinaw na sa inyo magiging susunod na hakbang ninyo. Alright, sir? Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, tatak bitag, ilalaban ka, di iiwan. Ito ang hashtag ibabitag mo.